Hindi siya nakikita ng mundo, pero may isang aso na tumangging talikuran siya. Sa ilalim ng isang lumang tulay, doon naninirahan ng isang lalaking matagal nang kinalimutan ng mundo. Wala siyang bahay, wala siyang pamilya, at sa bawat araw na lumilipas, ang pakiramdam niya ay mas lalo siyang naglalaho. Para siyang isang multo sa sarili niyang lungsod. Sa umaga, dinadaanan lang siya ng mga taong nagmamadali. Mga paa na naglalakad, mga kotse na dumadaan, pero walang mga matang tumitingin. Sa gabi, ang ingay ng mga sasakyan ang tanging kasama niya. Ang malamig at matigas na semento ang kanyang unan. Ang katahimikan ng kanyang kausap, isang katahimikang nakakabingi. Pero gabi-gabi, sa gitna ng pag-iisa, may isang nakakapansin. Tuwing sasapit ang hating gabi, mula sa kabilang dulo ng lungsod, isang asong kalye ang dahan-dahang umaalis sa kanyang eskinita. Isang asong payat, may magulong balahibo at mga matang nakakita na ng hirap ng buhay. Wala siyang tali, wala siyang amo. Walang kasiguruhan kung may makakain pa siya kinabukasan. Ang buhay niya ay isang araw, isang kahig, isang tuka. Pero may direksyon ang kanyang mga paa, 5 kilometro, araw-araw, gabi-gabi, sa madidilim na kalsada. Sa mga ilaw traffic na kumikislap kahit halos walang sasakyan. Sa hangin na parang nanunuot hanggang kaluluwa. Patuloy siyang naglalakad, nilalagpasan niya ang mga basurahan na maaaring may lamang pagkain. Hindi siya humihinto para maghanap ng kanlungan mula sa hamog. Ang kanyang paglalakbay ay may isang layunin. Hindi para sa pagkain, hindi para sa kanlungan, kundi para sa isang tao. Pagdating sa ilalim ng tulay, hindi siya tatahol. Hindi siya hihingi ng atensyon. Uupo lang siya sa tabi ng lalaki at dahan-dahang ididikit ang kanyang katawan para magbigay ng kaunting init. Isang simpleng kilos, pero para sa isang taong nanginginig sa lamig at kalungkutan, ito ay parang isang yakap mula sa langit. Sa una, nagtataka ang lalaki. Sino itong asong ito? Bakit siya ang pinupuntahan? Bakit ka bumabalik? Bulong niya isang gabi, ang boses niya ay halos hindi marinig. Wala naman akong maibibigay sa'yo, pero hindi umalis ang aso. Hindi niya kailangan ng paliwanag. Umuulan man o umaaraw. Nilalagnat man ang lalaki o nanginginig sa lamig. Gabi-gabi, nandoon siya. Isang tahimik na presensya, isang pangakong hindi binibigkas. At unti-unti, may nagbago. Hindi sa labas, kundi sa loob. Isang gabing halos wala ng lakas ang lalaki dahil sa gutom, narinig niya ang mahinang paghinga ng aso sa tabi niya. At sa unang pagkakataon sa napakahabang panahon, hindi niya naramdaman ang pagiging mag-isa. May kasama siya sa dilim, may nakakaramdam sa kanya. Nagsimula siyang magsalita. Sa una, pabulong lang, mga salitang kinain ng hangin, hanggang sa naging kwento, hanggang sa naging luha. Ikinuwento niya ang trabahong nawala, ang pamilyang hindi na bumalik, ang mga gabing gusto na niyang tapusin ang lahat, at ang mga umagang hindi na niya alam kung bakit pa siya nagigising. Ang aso, tahimik lang siyang nakikinig, nakatingin, hindi humuhusga. Minsan, iyon lang pala ang kailangan ng isang pusong sugatan. Isang taingang handang makinig, isang pusong handang manatili. Ang kakaibang ritual na ito ay hindi nagtagal napansin ng ibang mga mata sa gabi. Isang tindero sa palengke ang nakakita sa asong tumatawid gabi-gabi sa parehong ruta. Isang security guard ang napansin na pare-pareho ang oras ng pagdaan nito. Isang gabing mausisa, isang residente ang sumunod sa kanya at doon nila nakita ang dahilan ng kanyang 5 kilometrong paglalakbay. Ang kwento ay kumalat na parang apoy sa tuyong damo, mula sa mga pabulong-bulong hanggang sa social media. Ang kwento ng asong tapat at ng lalaking kanyang binabantayan. Dahil dito, may nagdala ng pagkain para sa kanilang dalawa. May nag-iwan ng makapal na kumot. Isang grupo mula sa isang local charity ang nag-alok ng tulong at pansamantalang tirahan para sa lalaki. Unti-unting bumalik ang pag-asa sa kanyang mga mata. Isang pag-asang halos naubos na. Ngunit kahit may tumulong na, hindi pa rin iniwan ng aso ang kanyang pwesto.
Kahit nang mailipat ang lalaki sa isang shelter, naghintay ang aso sa labas. Nag-aabang. Nagbabantay. Dahil para sa kanya, hindi ito tungkol sa gantimpala. Hindi ito tungkol sa pagkain o sa papuri. Ito ay tungkol sa katapatan. Isang ugnayan na nabuo sa gitna ng kawalan. Maraming nagtanong, bakit niya ginawa iyon? Paano niya nalaman na kailangan ng lalaki ng tulong? Ngunit marahil ang mas mahalagang tanong ay ito. Bakit kinailangan pang isang aso para mapansin ang isang taong nakalimutan na ng mundo? Minsan, ang pinakamalalaking puso ay nasa mga nilalang na walang-wala. At gabi-gabi, sa 5 kilometro ng tahimik na paglalakad, pinatunayan ng isang aso na walang taong dapat maging hindi nakikita. Ang tunay na katapatan ay hindi humihingi ng kapalit. Ang simpleng malasakit ay maaaring magligtas ng buhay. At minsan, ang pag-asa ay dumarating ng tahimik, may 4 na paa at pusong marunong magmahal ng walang kondisyon. May naranasan ka na bang malasakit o katapatan mula sa isang hayop na tumagos sa puso mo? Ibahagi ang kwento mo sa comments. Baka may isang taong makabasa nito at muling maniwala sa kabutihan at sa buhay. Salamat sa panonood.